And the title is, nabilis tayo, The Bridegroom, yan. Sa Matthew 9:15. Pero bago po tayo dumako dyan, tayo po muna yung manalangin. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Lord God, our Heavenly Father, aming amang makapangyarihan sa lahat. Lord, muli po kami pupulit nagpapasalamat aming Panginoon sa inyo pong mataas na papuri, pagsamba, honor, worship, and adoration, O Lord, sa inyo lamang aming amang makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa gabing ito, O Lord God, for all the blessings, O Lord God. Special po sa grace, sa mercy, O Lord, and your faithfulness, aming Panginoon, sa buhay ng bawat isa, aming Panginoon. We thank you, O Lord, that kami po ipagsama-sama niyo muli upang makadulog sa inyong harapan, O Lord God, at makapanalangin, O Lord, na sama-sama. Aming Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lamang po ang mahayag at kayo lamang po ang maitaas sa gabing ito. O Lord, at kayo po lamang ang laging maghari sa aming mga puso, aming Panginoon. And we thank you, O Lord, we glorify you in Jesus' mighty name. Amen. So, tuloy po natin series sa ating Jesus series. Mga title po kasi ito ni Christ. So, marami na po tayong title na tatakel, no? Names and titles of our Lord Jesus Christ. So, ito yung, I think, hindi masyadong popular na title niya is as a bridegroom. Sa Matthew 9:15. Actually, kinuha ko po yung 14 to 15 ng Matthew. So, sabay-sabay po nating basahin. 2 verse lang naman po yan. So, sa 14 po, then the disciples of John came to him, saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast." Amen. So, ang kwento po niyan is yung panahon na actually, dyan yung tinawag si Matthew yung earlier part ng verse ng chapter na yan, tinawag si Matthew. And then nakipaghapunan, kumain kasama ng ating Panginoon, yung mga alagad, yung mga Pharisee, mga paniningil lang buwis actually. So, nagtanong yung isang alagad ni John the Baptizer, ni Juan Bautista. So, nagtanong siya kung bakit kami is madalas nagpa-fasting. Alam naman natin yung diet ni John, no? Ni John the Baptizer, yung ano lang kinakain niya, pulot, tsaka mga insekto yata, parang ganon. Balang, locust, kinakain niya. So, tanong niya, kami mga alagad ni John is nagpa-fast, and then pati yung mga Pharisee, nagpa-fast din, madalas pa nga, sabi niya, fast often. Pero yung mga disciples mo hindi. So, ang sagot naman ng ating Panginoon is, dahil andun pa yung bridegroom. Ang sinasabi niyang bridegroom doon is, siya, ang ating Panginoon. So, andun pa siya, kaya dapat magkaroon pa ng kasayahan o hindi pa time para dun sa mourning or dun sa kalungkutan, kasi alam naman natin mangyayari sa ating Panginoon. So, siya'y hahatulan ng kamatayan. And then, pati yung after ng ating Panginoon is mga susunod na yung mga disciples is hahatulan din ng mga kamatayan. So, talakayin mo natin, what is bridegroom? Ano ba yung ibig sabihin ng bridegroom? Siguro alam naman natin lahat, no? Yung bridegroom is the man just married or just about to be married. The word bridegroom comes from the Old English, yan, katunog naman, bridegooma, which was a combination of bride, and guma means man. So, Old English pala yan. Ganyan pala yung bigkas na dati ng mga sinaunang English. So, the word bridegroom is used often in the Bible as a metaphor for God, especially sa ating Panginoong Hesukristo. And the church, siyempre, kung sa ating Panginoong Hesukristo ang bridegroom, ang church is the bride or yung ikakasal na babae. Siguro halos lahat na kanina, banggit natin, lahat naging bridegroom na. Gaano po kayo ka-excited nung ikinasal kayo? So, lalo na po mismo dun sa wedding day, no? At kung matatandaan nyo, parang hindi kayo excited. Excited naman siguro, no? So, meron pa nga, lalo na pag naglalakad na sa aisle yung nakaputing trahe de boda, yung bride. Siyempre, naiyak pa nga, di ba? Pero sabi, yung mga artistang naiyak daw is, nangyayari sa kanila? Umiyak ba kayo nung kinasal kayo?
Diyos ko, Kuya Alan. Pero hindi, alam ko namang ang bait si Kuya Alan. So, okay lang naman umiyak. Sobrang katuwaan, sobrang kasiyahan. So, ayun nga yung sabi. So, ano pa ba yung nandiyan sa bridegroom? Yan. Sorry. Nasa Christ bridegroom nata pala tayo. So, sa pang ano pala, nung panahon ni Christ, dagdag ko lang sa story natin, yung wedding in Jesus' time pala is multi-day, mahabaan, no? Siguro kung matatanda natin, no, community-wide celebration. Siguro sa atin ngayon, patipira na, no? Mga imbitado, mga 50 tao lang siguro, magastos eh. Pero may mga lugar pa rin sa Philippines na talaga ang grande. I think sa Batangas, no? Ang grande yan. May mga sinasabit pa, kinukwento si Bro Percy. Sinasabit yatang 1,000 pesos, o parang gano'n. So, community-wide celebration din sa atin. Sa kanila rin, community-wide, pero ito yung kakaiba. Typically, yung mga magulang, yung nag-a-arrange. And then, they divided into a year-long betrothal. Betrothal, ano ba yung betrothal? Kasunduan, parang ganon. Meron ng kasunduan. Sa atin naman, pamamanhikan, no? Namamanhikan, tapos bago ikasal, iseset yung kasal na araw ng kasal. Pero sa kanila, meron ng betrothal followed by a formal ceremony. Yung formal ceremony, that is the wedding day. So, merong betrothal time, a year long, parang ganun sabi nila, halos isang taon. Engagement, yan, engagement. So, yung wedding ceremony is 5 to 7 day feast. Ang tagal. 5 to 7. Natandaan yung first miracle ni Jesus Christ about water turned into wine? Di ba naubusan dahil sa tagal ng wedding celebration ng mga Israelita at that time o ng mga Hudyo. Ito pa, isa pang nangyari sa panahon nila, the groom would build home. Sabi, yung daw groom is magbibuild ng bahay, kadalasan sa father's house o dun sa, di ba ganun sila? Ang tawag ito, yung compound. So nagtatayo daw doon yung groom sa father's house niya ng another bahay, and then at the night kukunin niya yung bride. Parang procession, susunduin niya yung bride. May ganun pa silang no? Natatandaan niyo yung sabi sa John 14:3. And if I go, sabi natin Panginoon, and prepare a place for you, sabi niya, di ba? Sabi niya, room or mansion pa nga sabi sa ibang salin. I will come again and take you to myself, so that where I am, you may be also. So ayun yung pinarehas ng ating Panginoon nung sinabi niya itong pagiging bridegroom niya. So, next naman is Christ as the bridegroom. Yan. So, Christ, the bridegroom, has sacrificially and lovingly chosen the church, tayo, to be His bride. Sabi po dyan sa Ephesians 5, verse 25 to 27, Husband, love your wives. Tama po ba? Minamahal po ba natin ating mga asawa? Just as Christ also loved the church and gave Himself para sa Kanya, for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle, dapat walang bahid, no? Sabi, virgin or puting-puti, or any such thing, but that she should, mahirap naman nun, that she should be holy and without blemish. Yan, sabi dyan. Imagine mga kapatid, na kung gaano kamahal ng ating Panginoon ang kanyang iglesia, no? Minahal niya at nagsakripisyo siya, ang ating Panginoong Jesucristo, that He even given His life. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At tandaan niyo yung convert si Paul sa Damascus Road, nung kinausap siya ni Lord. Sabi sa kanya, why are you persecuting me? So personal to sa ating Panginoon. Sino ba pinipersecute ni Paul that time? Di ba Christian? Ang church, di ba? The way. Sabi ng unang tawag sa mga Christian, the way. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, siya ang pinipersecute. So personal sa kanya to kapag meron nangyayari sa atin. So the picture of Christ as the bridegroom and the church as His bride reveal
reveals the special relationship we have with Him. Meron tayo sa ating Panginoon. We are bound to each other in covenant of grace. Kaganda no kapatid, covenant of grace that cannot be broken. So ano yung covenant natin ng ating mga asawa nung kinasal tayo? Till death do us part. Pero sa ating Panginoon, hindi ganun. Sa Romans 8:38 to 39, sabi niya, "For I am convinced that neither death nor life." So walang paghiwalay, no? Even death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, wala makapaghiwalay, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 8. So dako naman po tayo sa abay, o dun sa, ang tawag natin dyan, best man nung kasal. Binanggit din ni John the Baptizer, John the Baptist. Sabi dyan, John the Baptist presented himself as the friend abay who attends the bridegroom, which is the person we would today call the best man. Na-experience nyo ba maging best man? Hindi ko na-experience yun eh. Na-experience ko lang hanggang abay lang yung nagsisindi ng kandila. Hindi ako yung umabot dun sa, walang nag-ano sa akin ng maging best man. So hindi ko na-experience yan. Sabi dyan sa John chapter 3 verse 29, He who was the bride, sabi to ni John the Baptizer, He who was the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, yun nga yung abay o yung best man, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Balikan lang natin yung story niyan. John the Baptist exalt our Lord Jesus Christ. So, nung minsan na nagkatipon yung alagad ni John the Baptizer at isang Hudyo, nagkaroon sila ng pagkatalo that time, tungkol sa ritual ng paglilinis. Pumunta ngayon yung alagad ni John the Baptizer, sinabi kay John, "Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan?" Kasi nabautismuhan na si Christ that time, na inyong pinatotohanan na siya ang Messiah. Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. So alam naman natin na nauna yung ministry ni John the Baptist, no? So malaki na yung follower niya dahil isa siya sa mga kinikilalang propeta that time. Pero anong sinagot ni John the Baptizer? Walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. So hindi siya ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Di ba sabi siya yung maghahanda ng daan para sa ating Panginoong Jesus. Sa isang kasalan, ito dito niya ihahalin tulad yung 29. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. So hindi siya yung magmamay-ari o hindi siya yung susundin ng church. So yung ministry niya is paghahanda lamang. Actually, yung ministry ni John the Baptizer na yun, once na namatay siya, mapupunta kay Christ yun kaya dadami bigla yung tagasunod ng ating Panginoon. Dadami palalo, actually. Sabi niya, ang abay, or yung best man, or yung friend of the bridegroom, na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal, ay lubos na nagagalak. Sabi niya, no? Greatly, rejoices greatly. Kapag narinig niya ang tinig ito. Gayon din naman, lubos ng aking kagalakan ngayon, dahil nga nakita na ang ating Panginoong Jesucristo, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. So makita natin yung kababaang loob ni John the Baptizer dito. Sabi nga niya, kahit na magdala ng sandalyas ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya nararapat. So isa pa yan sa patunay ng ating Panginoon is the bridegroom. Then we'll go to so nakilala natin ng ating Panginoon bilang bridegroom. So meron namang bride. So who is the bride? The church. The imagery and symbolism of marriage is applied to Christ and the body of believers
known as the church. Tayo po mga kapatid. So alam natin, napag-aralan natin previously, no? Hindi po building ang church, katulad ng natutunan natin nung tayo nasa luma pa nating pananampalataya. Kundi ang church is samahan or magkakasamang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. The church is comprised of those who have trusted in Jesus Christ as their Lord and Savior and have received eternal life. Meron po ba tayo eternal life, mga kapatid? Amen. So, hindi nag-start ang eternal life once na tayo namatay. Once na tayo tumanggap sa ating Panginoong Kristo at tayo naging kanyang tagasunod, naging disciple na tayo, is meron na tayong eternal life. Nandito pa lang tayo sa lupa, may eternal life na tayo, no? Trusted that Jesus Christ alone can save us. Ipareho ko lang po sa parachute analogy. Alam niyo po yung parachute. Sino po nakapag-bungee jumping dito? Meron naman naka-experience? Wala pa, no? Ako rin hindi ko pa na-experience eh. So, search ko. Nag-search ako eh. Around 10 to 15,000 feet yung taas nung nililipad ng aeroplano. So, bungee jumping ba tawag? Hindi pala bungee jumping tawag. Skydiving, sorry. Skydiving. Bungee. Tama lang ni Leah, nakita ko. So, hindi bungee jumping, sorry. Skydiving. May nakapag-skydiving na? Wala pa. So, 10 to 15,000 feet ang taas. Sobrang taas. Yung may mga takot sa heights dito, so lalo nang hindi makakatalon dyan. Pero yung paniniwala, yung belief mo na yung parachute na isang bag is kaya kang dalhin sa lupa is hindi sapat. Unless na isusot mo yung parachute at tatalon ka. Ayun yung pag-trust mo dun sa parachute. Ganun dapat yung pag-trust natin sa Panginoon. Hindi pwedeng buka lang ng bibig na, okay, I believe the Lord our God, Lord Jesus Christ, my Lord and Savior, pero hindi mo nakikita sa gawa. Walang resulta. Isuot mo, and then saka ka tumalon. May storya. Ito, maganda ito storya. Siguro alam na ng iba, pero huwag niyo sabihin sa iba. Huwag niyong kwento. Huwag niyong i-reveal. Mayroong aeroplano, may sakay yung aeroplano. May 5 taong sakay yung aeroplano. Piloto, doktor, lawyer, parang alam nyo na. Pastor and the student. So 5. Kaso ang problema, 4 lang yung parachute. So, syempre, piloto. Piloto ako. Ako na unang tatalon. Hindi ko naman pwedeng, syempre, laging piloto, meron laging sariling parachute yan eh. So, talon na siya. Una akong tatalon. Sumunod yung doktor. Sabi ng doktor, marami pa akong maililigtas na buhay. Marami pa akong papagalingin, magagamot. Isa akong magaling na doktor. Talon na rin yung doktor. Yung lawyer, sabi ng lawyer, matalino ako. Marami pa akong papanalong laban sa korte. So, bahala na kayo dyan. Talon na rin ako. Talon na rin yung lawyer. Ngayon, naiwan na lang. Ano naiwan? Pastor and the student, yung estudyante. Sabi ng pastor, siyempre, yung pastor is, alam niya, ligtas na siya, nakakilala siya sa ating Panginoon. So, sabi ng pastor, sige, Utoy, ikaw na magsuot nito, at ako na yung may iwan dito, isa na lang to eh. So, yun to, Utoy, at bata ka pa, ako'y nakakilala sa ating Panginoon, so, sure naman na mapupunta ako sa langit. Sabi nung student, nung estudyante, hindi na po, sa inyo na po yan. So, nagtataka yung pastor, bakit mo binibigay sa akin? Gusto mo ba mamatay? Hindi po, okay lang po yan. Kasi po yung matalinong tao, tumalon po, dala-dala yung bag kong pang-eskwelahan. Yun po yung kinuha niya at tumalon siya. So, meron pa po tayong 2 parachute. So, ibig lang sabihin is kahit na alam natin kahit na gansa yung katalino, kung mali naman yung pagkakaintindi natin, o siyempre, magaling tayo eh. Minsan, masyado tayong, so, ayun lang nabanggit ko na kasi nga yung parachute analogy. So, tuloy natin. All who have trusted the Lord and received salvation by grace. And yung binanggit natin kanina, through faith are collectively His bride. Sabi niya kanina, yung nag-receive, yung nag-trusted sa ating Panginoon bilang Lord and Savior, have received eternal life. Ngayon naman, yung naka-receive noon, nagkaroon ng salvation by grace through faith, ay yung kanyang bride or tayong kanyang iglesia. Sabi sa Ephesians, no? Alam naman natin yung Ephesians 2:8. Ano yung sabi doon? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God,
not by your own work. Sabi nga, narinig ko sa isang video, hindi tayo banal. Hindi rin tayo righteous. Kaya ano po tayo? Tayo'y pinabanal. Tayo'y ginawang banal. Tayo'y ginawang righteous. Wala tayong sariling kabanalan, wala tayong sariling righteousness. Nanggagaling lang ang kabanalan sa ating Panginoon, sa Diyos. At yung righteousness ay galing din sa Kanya. So, paano yung work? So, hindi na ba tayo mag-work? Sabi. Ang work is importante rin dahil iyan yung resulta na tayo'y naligtas na. So, katulad natin nasa iglesia, nasa katawan, sa body ng ating Panginoon, sa Kanyang bride, is kumikilos tayo, gumagawa tayo para sa Panginoon, pero hindi para maligtas. Hindi tayo nag-iipon ng points, 100 points ka sa langit. Hindi ganon. Hindi tayo nagbibilang ng points. Tayo'y gumagawa ng para sa Panginoon dahil niligtas niya na tayo. Yung ating gratitude, yung ating pasasalamat sa kaligtasan pinagaloob niya is magre-resulta ng gawa. The bride and the groom were separated. Separate sila. No? Kasi sabi may betrothal time. 1 year yata ang sabi. Separated until the wedding. Bago'y kasal. So is the bride of Christ separate from her bridegroom during the church age? Itong church age, nasa church age tayo eh. So, umakyat ang ating Panginoon sa langit, nandun siya sa kanan ng Ama, and then nandito tayo sa lupa. Tayo ang gumagawa ng hinabilin sa atin ng ating Panginoon. Ano yung responsibility ng isang church or ng kanyang bride? Her responsibility during the betrothal period is to be faithful to Him. Kailangan faithful daw yung bride. Sabi diyan sa 2 Corinthians 11:2, ang katulad ninyo ay isang malinis na dalaga. Ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. So yung lalaki, walang iba kundi si Kristo. Malinis, no? Malinis na dalaga. Sabi pa sa ibang salin is virgin. Walang bahid, pure. Ephesians 5:24, ang sabi naman dyan, is kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Parang di na kayo nangiti Ang katulad nito yung 25 kanina. Yung nabasa nyo sa 25, yung husband love your wife. Ayun naman yung kasunod nun. So, kailangan mag-submit tayo bilang iglesia, bilang kanyang bride sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun yung gusto sabihin dyan. And then, at the rapture, sabi dyan, the church will be united with the bridegroom. Makikipag-isa na tayo sa ating Panginoon, kukunin niya tayo. And the official wedding ceremony will take place. And with it, the eternal union, lagi niya tayo makakasama for eternity, union of Christ and His bride will be actualized. Mabasa niya sa Revelation 19:7-9. Let us be glad and rejoice, mga kapatid, and give Him glory, for the marriage of the Lamb, and yung kasal nung Lamb, has come, and His wife has made herself ready. Kailangan ready tayo. Napag-aralan namin sa Bible study yesterday, kasama namin si Pastor, we should be ready. We should be alert sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And to her, it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, malinis. For the fine linen is the righteousness acts of the saints. Then, He said to me, sinabi ng ating Panginoon kay John the beloved naman to, Apostle John, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. So, kasalan, ceremony. And He said to me, these are the true sayings of God. So, totoo, dahil sabi, true sayings ng Diyos. And then, in the eternal state, kapag tayo nasa ating Panginoon believers will have access to the heavenly city known as New Jerusalem. Hindi itong Jerusalem na pinagkakaguluhan dyan. This is a New Jerusalem, also called the Holy City. Ang sabi sa Revelation 21, verses 1-2, now I saw a new heaven and a new earth. Kasi papalitan lahat to ng ating Panginoon. For the first heaven and the first earth had passed away. Corrupt. Also, there was no more sea. Wala nang dagat. Then I,
John the Beloved, Apostle John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, galing sa ating Panginoon, galing sa Diyos, prepared as a bride, adorned for her husband. That is our Lord Jesus Christ. So, conclusion na po tayo mga kapatid. Masabi sa ating conclusion is, believers in Jesus Christ are the bride of Christ. Tayo po mga kapatid, tayo po magpasalamat. Tayo po ay maging grateful. Tayo po ay pinili bilang kanyang bride, babaeng ikakasal. And we wait with great anticipation. Nagwe-wait po ba tayo ng great anticipation? For the day when we will be united with our bridegroom. And then, one of the purpose of church, habang nandito pa tayo sa lupa, nandito pa tayo sa mundo, according to Acts 2:42, ang sabi dyan, and they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Sabi dyan is, the church is to be a place that promotes prayer. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Teaches prayer. Natuturo, yung bang nag-exhort dito is tungkol sa prayer ang kanilang ina-exhort. And practices prayer. Hindi doon po matatapos sa pagtuturo, ipinapractice po natin yung pagdadasal, yung pagkikipag-communicate natin sa ating Panginoon. The church, natapos na pala yan. Until then, mga kapatid, we remain faithful to Him, katulad ng bride, and say with all that the redeemed of the Lord, come, Lord Jesus, Maranatha. Amen. So, tayo po muna manalangin. Closing prayer. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, hari ng langit at lupa, O Lord. Ama namin nasa langit. Kami po nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo, at kami po inyong ginawang bride, O Lord God. Kami po inyong pinili, aming Panginoon, bilang inyong maging tagasunod, O Lord God. Naway kami inyong gamitin, O Lord, bilang servant, O Lord, makagawa ng kabutihan, O Lord God, dito sa lupa para sa inyong kapurihan, O Lord God. Maraming salamat, aming Panginoon, at kayo lamang ang maitaas, mapurihan sa lahat ng aming mga gawain at hindi ang aming mga sarili, O Lord. And we thank you, O Lord, sa inyong anak na aming Panginoong Kristo na ipinagkaloob ang kanyang buhay, minahal ang kanyang iglesia, O Lord God, at nagsacrifice, O Lord God, ng kanyang buhay upang kami maligtas. We thank you, O Lord. We glorify you in Jesus' mighty name. Amen. Amen.